So nung nag-login na ako guys, ito na po ang sumalubong sa akin. Congratulations! You have successfully opened an account with PS Bank. So isang araw lang po ang pag-review guys, nakuha ko agad kinabukasan ang result. At ito na po ang aking account number. Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa bagong update ng Philippine Savings Bank o PS Bank ngayon guys, ay mas madali na po mag-open ng savings account online. Wala na pong video call interview guys. Hindi na po ito katulad dati. Isang valid ID na lang at selfie ang ni-required. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon for today's video. At pwede rin po ito sa mga OFW kahit nasa abroad. May additional requirements na po kayong kailangang i-submit. Isang araw na lang ang processing o ang pag-review ng ating application dito. Mabilis ang approval, kinabukasan ay i-approve kaagad ang ating application. Basta kumpletuhin lang ang pag-fill up sa form. Clear ang pagka-capture sa ating valid ID. At kailangan klaro din ang pagka-capture sa ating selfie. Di na rin kailangan pumunta pa sa kanilang branch guys para sa final approval. Ang pagkakaiba po kasi sa online opening at doon mismo sa branch mag-apply, kapag doon po tayo sa branch mismo mag-open ng savings account, ay dalawang valid ID po ang i-require nila sa atin doon. At kailangang may initial deposit po tayo at may minimum maintaining balance na i-required. Samantalang kapag online po tayo mag-open, ay wala pong initial deposit, so wala po tayong i-deposit kahit piso. At wala rin itong minimum maintaining balance. Aside po sa mga iyan guys, ay marami na po silang mga features at services sa kanilang mobile banking app. Tulad po ng fund transfer, EQR or deposit via QR, pay bills, buy load, at meron din silang time deposit. Meron na rin cardless withdrawal at marami pa pong iba. At pwede rin po tayong gumawa dito guys ng one or more accounts. At ito pa, libre po ang kanilang ATM card. May babayaran lang po tayo na 200 pesos kapag gusto po nating ipapadeliver door to door ang ating ATM card. Ituturo ko na rin po sa inyo later guys kung paano mag-request ng ATM card. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo ang mga iyan. So let's start! Ito panoorin nyo after my intro. So ayan po guys, sa mga wala pang mobile app nitong PS Bank, hanapin lang natin sa Play Store at i-search lang natin PS Bank. At ito po yun guys, PS Bank Mobile, Philippine Savings Bank. Sa mga may app na nito guys, i-open na natin. At may reminder pa dito ang PS Bank guys. Kung bago pa lang daw po tayo dito sa PS Bank at gustong gumawa po ng bagong account, katulad ko ay i-click lang natin itong continue. Or kapag dito naman tayo dadalhin, ang i-click natin ito ay itong open a new deposit account. Ito pa rin ang next niyan. Open an account. Welcome to PS Bank Online Account Opening Facility. So, i-click na natin itong proceed. At may important announcement pa guys. Before proceeding, please note that the online account opening facility is currently limited to Filipino citizen, age 18 and above. So, i-click na natin itong continue. At ito po yung terms and conditions ng PS Bank guys. Scroll down lang natin kung gusto po nating basahin. Isi-send din ito sa ating email address guys once ma-approve po ang ating application. And then i-click po natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo at binasa po natin ang kanilang terms at conditions. And then click po natin itong proceed. At ito na po ang first page ng kanilang application form guys. Ilagay po natin dito ang ating active mobile number. Next po ay ang ating active email address. At pagkatapos nating malagyan ng email address, ay ilagay po natin ulit dito sa baba to confirm. And then click po natin itong proceed. And then mag-pop up itong alert. I-click lang natin itong continue para ma-verify ang ating mobile number at ang ating email address na nilagay.
And then dito po natin ilagay yung 6-digit verification code na sinend ng PS Bank sa ating mobile number. At ayan po, may na-receive na po ako. And then pagkatapos nating malagyan ay i-click na natin itong submit. At nag-send din ng verification code ang PS Bank sa ating email address na nilagay. At pagkatapos nating malagyan ay i-click na natin itong submit. Get ready to take a photo of your ID. So kailangan na natin picturean ang ating valid ID guys. At ito po yung mga valid government ID na tinatanggap ng PS Bank. PhilSys National ID. Pwede daw yung card o yung printed o digital. Philippine Passport, Driver's License, Unified Multipurpose ID or UMID, SSS ID, PRC ID, at Postal ID with QR code. At i-make sure daw natin guys na ang ID na ating i-submit ay hindi po expired. Kailangan po ay original, bawal po ang scan or photocopies. At kailangan daw na ang nakasulat ng mga detalye sa ating valid ID ay tugma po sa information na ating nilagay dito sa ating pag-fill up ng form. So ngayon, i-click na natin itong take photo. At ang sinubmit kong ID dito guys ay ang aking driver's license. At itapat lang natin ang ating ID dyan po sa may frame. At kusa lang po siyang makakapture guys kapag madetect na po nila ang ating valid ID. Next po ay picturean po natin ang likod ng ating ID. Sundin lang po ang hudyat kung pwede nang picturean ang likod ng ating ID. Get ready to take a photo of yourself. So mag-selfie na po tayo dito guys. Kailangan daw sa pag-selfie guys ay maliwanag ang buong area. Hawakan daw natin ang ating cellphone na medyo malayo sa ating mukha. At kailangan nakatapat ang ating mukha sa frame. At kailangan daw magsuot ng shirt habang nagsiselfie. So ngayon, i-click na natin itong take photo. At auto capture din dito guys kapag ma-detect na po ng kanilang system ang ating mukha. At ayan po, nabasa na po ng kanilang system ang detalye na nakasulat sa ating valid ID. At sila na po ang naglagay dito sa form. Tulad po ng aking pangalan, aking middle name, ang aking apelyido, at ang aking birth date. I-edit na lang daw natin kung may mali po silang nailagay. Next po, ilagay po natin ang ating birthplace, kung saang lugar po tayo ipinanganak. Next po ay ang ating permanent address. Kailangan ma-fill-upan po natin itong house number, or building, street, or village. And then kung ano ang ating barangay. At dito sa province ay may pagpipilian na po tayong mga lugar kung saan po tayo nakatira. Katulad sa akin, nasa Davao del Sur ako, so yan po ang pipiliin ko. And then next po ay ang ating city or municipality. So nasa Davao City po ako. And then automatic na po yung malagyan ng zip code. At dito sa baba guys, may nakalagay na this is also my mailing address. So para po ito sa ATM card delivery. Kung magkapareho lang ang ating permanent address at ang ating mailing address, itong yes po ang pipiliin natin. At kapag iba po ang ating ilagay na mailing address, halimbawa gusto po nating ipapadeliver sa ating office o sa address ng ating pinagtatrabahoan, itong no ang pipindutin natin. And then ilagay po natin dito yung address kung saan po natin ipapadeliver ang ating ATM card. Tulad po ng kung anong house number, building, street or village, kung anong barangay, kung anong province, city or municipality. At dito sa baba ay may mga katanungan na yes or no lang po ang ating isasagot. Are you also a US citizen or resident? Are you an elected or appointed public servant or government official? At itong pangatlong tanong guys, are you related in any way to an elected or appointed public servant or government official? So wag na natin galawin ito guys, no lang po talaga ang sagot dyan. At pagkatapos natin ma-fill upan yan guys, i-click na natin itong confirm and proceed. Next po ay dito na po tayo sa ating source of funds. So saan daw galing ang ating mga kinikita? So may mga pagpipilian po tayo dito guys.
So dahil employed po ako, ang pinili ko po dito ay itong employment. At kapag employment ang piliin natin, ay kailangan pong ilagay po natin ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Next po, kung ano daw ang nature ng ating trabaho. At may mga pagpipilian po tayo dito. At dahil wala dito sa pagpipilian ng nature ng aking trabaho, ay itong others ang pinili ko. At kapag itong others ang pipiliin natin, ay kailangan pang i-specify kung ano po talaga ang nature ng ating trabaho. So ang nilagay ko po ay massage therapy. And then pagkatapos natin ma-fill upan yan, i-click na natin itong proceed. So ngayon guys, i-double check na natin yung mga detalye na ating nilagay sa form. At kung may mga mali po tayong nalagay or mga maling spelling at maling information, pwede pa po nating i-edit yan. I-click lang natin itong may mga arrow dito sa gilid. At kapag okay na po, wala na pong mali, i-click na natin itong confirm application. Open an account, mobile banking enrollment. Please nominate your login credentials. So ito na po ang gagamitin natin guys sa tuwing mag-login po tayo sa ating PAS Bank account. So kailangan gagawa na po tayo ng username at password. So bigyan ko po kayo ng halimbawa kung paano gumawa ng username at password. Sa username ay ito po, Juan43. At sa password naman, March*1234. At kailangan kahit may isang capital letter po dyan sa March guys. Isulat natin ulit dito sa baba. At pagkatapos nating makagawa, i-click na natin itong proceed. Next po ay ito na po ang ating ATM card request. So ganito lang po ang mag-request ng ATM card dito sa PAS Bank guys online. If your account is approved, would you like to have an ATM card? So may pagpipilian po tayo dito guys. Na kapag ma-approve daw ang ating application dito, gusto ba raw nating magkaroon ng ATM card? At kapag gusto lang natin na magkaroon ng PAS Bank account, kahit wala ng ATM card, ay ito lang i-click natin guys itong no, I don't want a card now. At kapag gusto naman nating magkaroon ng ATM card, pero ang gusto natin na tayo mismo ang mag-claim doon sa branch, ang pipindutin po natin ay itong yes, I will pick up from any PAS Bank branch. At kapag gusto nating ipapadeliver na lang natin ang ating ATM card tulad ko, ay ito po ang pipindutin natin, yes, and deliver to my mailing address. At ito na po yung mailing address na nilagay natin kanina sa form. So ngayon, pipindutin na natin ito. At ito po ang itsura ng ating ATM card guys na i-deliver sa atin. At kapag okay na sa atin yan, i-click na natin itong proceed. At ito na po ang confirmation guys na kailangan nating i-double check. At ito na po ang ating card name. At dito po ang ating ATM card delivery instruction. At ito po ang ating mailing address. At tulad ng sinabi ko, may 200 pesos po na delivery fee kapag gusto po nating ipapadeliver ang ating ATM card door to door. At may note dito sa baba na ang 200 pesos na delivery fee guys ay i-deduct daw po sa ating account available balance. So kailangan once ma-approve ang ating application dito, kailangang madidepositohan ito ng 200 pesos para sa ating ATM card. So ngayon kapag okay na, i-click na natin itong submit. At ayan po guys, transaction successful. At ito na po ang date kung kailan po ako nag-open ng account. November 19, 2025. Your application for PAS Bank Savings Account has been submitted for review. You will receive an email or SMS notification regarding the status of your application. So wala pong binanggit dito guys kung ilang araw po ako maghintay para sa result. Basta kayo mag-email lang daw sila or mag-text sa akin. Kinabukasan, November 20, nag-text na sa akin ang PAS Bank. At ito po yung text nila sa akin guys. Your PAS Bank online account application has been approved. Please log in to PAS Bank mobile app
to view the details. So nung nag-login na ako guys, ito na po ang sumalubong sa akin. Congratulations! You have successfully opened an account with PS Bank. So isang araw lang po ang pag-review guys, nakuha ko agad kinabukasan ang result. At ito na po ang aking account number. At pagpindot ko nitong okay, ay ito na po ang aking PS Bank account. Dinala na po ako dito sa dashboard. Dito natin makikita kung magkano ang laman ng ating account. At pagpindot ko nito, ay dito natin makikita ang kanilang features at mga services. Tulad po ng fund transfer, QR, P-bills at marami pa pong iba. So ganun lang po kadali mag-open ng savings account dito sa PS Bank guys. Abangan nyo lang po ang iba ko pa pong mga reviews kay PS Bank. Kung paano mag-cash in dito, i-vlog ko rin po pagdating nung ATM card na ipapadeliver ko dito sa amin at kung paano i-activate ang ating ATM card. So yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys. At para sa iba ko pa pong mga tutorial videos, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel at pakihit na rin sa notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Bye!